This video is dedicated to Lester Jeff Panatao aka Giant Mangos and Louis Mark Chope aka LM Entertainment. Hello Turfers, Timo here. Sorry kung maulan, but nonetheless, let's begin the discussion forthwith. TV5, the kapatid network, the undisputed eternal bronze medalist ng Philippine TV, well, silver if we're counting the post-2020 era where they basically won number 2 by default because their main competition got booted off the airwaves. Believe it or not, this weekend marks their 18th anniversary under the current TV5 banner. Legal age ka na, 18 long years. Pero bakit feeling ko nasa finding myself phase pa rin kayo? Naalala nyo yung 2008 slogan na lang, shake mo TV mo? Girl, ang nag-isang na-shake doon ay yung corporate strategy nila. Parang siyang midlife crisis, except na ginagawa nila ever since. Consistent, diba? At this point, maawa ka na lang talaga kay Sir Manny V. Pangilinan. Parang kulang lang bumili si MVP ng maraming katingko kasi left and right ang sakit ng ulo niya. And it's not because of the drama ng Meralco Systems Laws kamakailan ha. Imagine mo to, gumastos ka ng bilyon-bilyon piso para magpatayo ng mansyon. Tapos yung mga tenant mo, weekly or yearly, binabago yung ayos ng sala kasi walang makapagdesisyon kung saan ilalagay yung TV. Sakit ng ulo, di ba? Pag-usapan natin yung entertainment side nila. Oh boy, saan pa tayo magsisimula? Tandaan nyo pa, nung proud na proud silang nag-declare ng independence kuno nung magsimula ng taon from the block time with ABS? Guess kung gaano katagal nagtagal yung tinatawag nilang total self-reliance, pun intended, 6 months, half a year. LOL! Mas matagal pa yatang tumumo yung monggo sa paborito mong science project kaysa panindigan nila sa sarili nilang programming. Tingnan mo nung nangyari. Bumalik sa dati at lalo lang lumalala. Pati yung mga game show ni Luis na puro artista players nandyan, akala ko natuto na sila nung nag-shutdown. Kaya nadismaya si Dried Mangos at nag-post ng series of network war culture. At sumuko na, I feel pity for him. Yung A Secret in Prague at My Best Friend Eman, basta lang itsugi sa schedule o tapon ka kung saan. Tapos nung bumalik si Ma Salvador sa Ignacia for Someone Someday, ano na? Yung Athena? Ay sus, di ba Team Scramp na? Parang yung The Kingdom spin-off lang, di ba? So, paano yung Star Wars mo, Mr. M? And for this part of the year, yung local adaptation ng Good Doctor ni Inigo Pascual na buong yabang nilang i-promise ng year-end trade event sa Meralco Theater? Lord, tulungan nyo sila. Nakasapit na lang din sa patpat. Baka ma-shelve lang din. Like guys, bakit pa kayo bumibili o nag-produce ng formats kung magpapanic cancel o mag-freeze din naman kayo agad sa takot sa katapat na blockbuster teleserye ng original konsepto pero suspicious na gumagamit ng AI sa mga eksena? Ngayon, nagmamaraton sila sa pagtatapon ng kahit ano sa pader para lang tignan kung may papatak. O kuha tayo ng Ma'am Jolina Magdangal, Marvin Agustin at Dominic Ochoa para sa Mommy Guard. Cute ang 90s nostalgia. Pero di pwedeng buong programming strategy nyo ay kasalalay. Sana may exciting lumaki sa Marjo. Kalois ka! Kamusta naman ang Itbulaga? Well, for sure, wala silang babaguhin dyan. Literal na buhat-buhat yung show ng buong afternoon block sa likod nila. Meanwhile, yung Vibe, nagwa 1 year na era as of this upload, naglulupasay sa trenches habang nagdadasal na sana di sila balang mag-stay sa grid kapag may bagong pumasok na content agreement for Sunday afternoon. I hope to God they won't, or it would also affect Senator Buzz Lightyear and the Rafi Tulfo Show and Frontline Weekend. That said, para silang naglalaro ng Russian roulette. Pero time slots yung nakatutok sa ulo nila. Eto na naman tayo sa favorite ng MVP group. Mag-hoard ng domestic sports broadcasting rights hanggang masuffocate sila. Don't get us wrong, sports coverage is their crowning glory. Thrilled pa man tayo sa panibagong masterclass for the upcoming Asian Games sa Japan from September 19 to October 4. Pero lately, pambihira. Ginawa ng literal na basurahan ang lahat ng domestic sports ng MVP group.
Well, almost. I mean, pati ba naman NCAA na nagtatagpa sa kalat? Do you remember the last time they covered it? I'm not gonna replay that anyway. After GMA decided to pass from renewing, even though this is the reason why GMA News TV became GTV, I feel bad. It's the good thing to avoid the monopolistic tendencies. A lesson we need to learn from the 2020 media people. So yun, no choice ang MVP kundi maging yaya at mag-babysit sa NCAA for the next 2 seasons. Meanwhile, yung UAP naman, steady lang, they'll stay on there for the rest of the decade. Napakagaling! Palakpakan! Good luck juggling that with PBA and PVL. Ano namang ganap sa Signal? You know, their pay TV business. To say na, nagsa-centerpiece clearance sale sa mga channels is an understatement. Magsindi ka ng kandila te, kasi literal cemetery na ang cable lineup nila. Bawas kung bawas te, yung tipo ng trimming the fat na lagpas sa balat, bone na lang ang natira. Ang mga pinalad lang na masave, bukod syempre sa main channel, One Sports at RPTV, are the following. One News, their version of ANC, One PH, the Teleradyo 105.9 True FM, One Sports Plus para sa Sports Overflow, and UAP Varsity Channel. The rest, salamat sa alaala, pack your bags, goodbye Sari-Sari Channel, Puko, and in a week from now, True TV. Alam nilang hingal kabayo pa rin ng ABS, at ang GMA naman, matalino lang talaga na nang unang mag-ghost sa pay TV market bago ba tutuloy lumubog. Ngayon, nagkukumahog ang lahat magtsugi ng channels kasi shocker, turns out, not a reasonable millennial and longer cohorts ang gora magbayad ng 3K monthly para lang manood ng paulit-ulit na reruns na may kasamang 6-minute ad breaks. Sino ba namang ang gagawa niyan? Kaya, eto tayo ngayon, lahat ng content na dating chill ng sarili ng dedicated pay TV channels, pilit na isik sila pabalik sa main TV5 o sa mga digital sub-channels. Nagbumukha na silang naglalaro ng Tetris na nasa max speed, tapos nakapikit pa kayong ayos ng programming director ng TV5. Good luck na lang talaga. At talagang sinabay pa ang buong kaguluhan ito sa Digital Terrestrial Television or DTT transition, ha? Napaka-timing! May pa-deadline ba ang gobyerno sa ipapasara raw ang analog TV sa Mega Manila ngayong November? Tapos target nationwide shutdown completion by 2030. So expect nila tayong lahat ay bibili ng pikit mata na set-top boxes parang yung sarili lang sulit TV at ang bagong DTT capable sets. Samantala, the haters, cynics, at chronic strollers, including you right now, na matagal nang naglaya sa traditional TV para magbabad sa TikTok, YouTube, at Netflix, isa lang naman ang tanong na pumuputol sa hiningala nila. Anihin mo ang DTT kung sa content pa lang, discontented ka na. Aray ko be! Masakit ba? Truth hurts, di ba? Anihin mo na naman kasi yung crystal clear 1080p high definition digital signal kung ang ipapalas nyo lang din naman ay show na makakancel na matapos ng isang buwan tapos makakalimutan lang din o kaya replay ng basketball game kasi nagka-technical glitch na naman yung live feed nyo. Hindi lang naman lumilipat ang mga tao sa streaming para lang takasan ng ancient censorship rules ng MTRCB na hindi magbabago kailanman o yung paulit-ulit na Pinoy teleserye tropes. Umalis sila kasi mismo mga executive ang nagbibigay ng zero reason para magstay. Paano kayo magkakaroon ng brand loyalty kung ang pinapanood ninyo sa channel nyo ay nakiramdam na parang pumasok sa isang toxic at non-committal relationship? Red flag ba yan? TV5, under this current branding, legal age ka na. At dahil dyan, baka naman pwedeng umasta ka ring mag-adult. Pumili ka ng lane mo. Ano ka ba talaga? Premier Sports Authority? Credible News Hub? Glorified landlord ng mga black timers? O feeling sustaining entertainment powerhouse? Ang hirap sa'yo. Gusto mo kasing bigayin lahat at the same time habang nagtatapuan ka ng cable channels at nagpapanik sa digital TV. Hindi siya gumagana. Nahilo lang kami sa'yo. Anyway, sorry, medyo kawal sa oras ang first one. Hectic sa schedule, pero babawi ako next month.
Promise! Magdi-deep dive tayo sa susunod nating topic. Anyway, iba to nyo lang ang salobin nyo sa comments. Ano sa tingin nyo ang dapat gawin ng TV5? At syempre, huwag kalimutan mag-like, share, at subscribe. This is Timo P signing off. Kita kits!